pamilya, simbahan at support groups ng nag-house to house para sa petition for clemency ni Mary Jane Veloso. Ito po ay ang detalya po ay ihahatid ni Miss Army Caranza. Go ahead, Army. Hello, Army. Ayan. Yes, magandang tanghali po. Oo nga, andito ako sa actually, Cabanatuan City na to. Kanina nandito kami. Ito kasama ko ngayon si Tatay Cesar Veloso, yung tatay ni Mary Jane Veloso. Naririnig niyo ba kami? Yes, malinaw na malinaw. Si Tatay magsalita ka nga. Naririnig ko ba? Yes po, Tatay. Naririnig po namin. Eto, andito na kami ngayon, nakaipon kami, nag-aantayan kasi nag-start na kasi kami kanina after no ecumenical activity. Nag-start na magbahay-bahay para sa pagpapirma ng petisyon para sa panawagan ng clemency para kay Mary Jane. Ngayon, itong activity ngayong araw na February 9 ay nagsimula isang aktibidad sa simbahan dito sa may United Church for Christ in the Philippines sa Barangay Burol sa General Natividad Nueva Ecija kung saan pinanganak, no? Dito po pinanganak si Mary Jane, Ay, so pero dito na talaga nakatira sila Mary Jane. Tama po, yung pamilya ni Mary Jane. Dito sila dito na lumaki, kumbaga, si Mary Jane. Ayun, so kanina, dun sa simbahan, sa UCCP, nagkaroon nga ng mensahe, ng pagsuporta at pakikiisa, pangunahin yung mga leaders po ng leaders ng simbahan, sa iba't ibang parte ng Central Luzon, meron sa Pangasinan, Bulacan, dito sa Nueva Ecija, Tarlac, pati sa Pampanga, at meron din sa North Luzon, pati Pangasinan. Tapos syempre, iba pang parte ng iba pang grupo bukod sa grupo ng mga church groups. Andito din ang Migrante International na isa sa mga nangunguna sa panawagan para sa tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane. Andito din yung Migrante PH, ang Bayan Muna, andito yung kanilang 8th nominee na si 8th nominee ng Bayan Muna na si Sir name ni Sir Paul Viuya, at andito din ang si former Congresswoman Liza Masa, Isa siya sa mga talagang naglakad at umiikot dito sa mga bahay-bahay para makapagpapirma sa petisyon ng clemency ni Mary Jane. So kanina nga nung lumarga, marami yung mga talagang mga sumusuporta at hindi na nagdalawang salita yung mga nagpapapirma kaya at pumirma na at nagbigay ng kanilang pakikiisa para mapalaya na si Mary Jane, dahil siyempre alam naman natin na umuwi siya galing ng Indonesia at doon siya ikinulong ng halos 15 taon, at pagdating dito ay nakakulong pa rin siya sa correctional Institute for Women sa may Mandaluyong. At itong araw na to ay bisperas ng birthday ni Mary Jane. Bukas ay birthday ni Mary Jane, at yung bukas dadalhin itong mga pinapirmahan na to, yung mga papel, sa Malacanang para isumite kay Pangulong Bongbong Marcos yung nakalap na signature kasama ng mga signatures na nakalap din online. At according kay Miss Joanne, ang chairman ng Migrante International, ay nakaka 50,000 signatures na. Nasa 50,000 signatures na papel at saka online ang nakakalap. At natanong nga din natin siya kanina kung meron bang target na bilang ng signature. Sabi niya, wala namang target. Mas marami, mas maganda. At kung maaari nga daw ay maabot na natin yung same number of signatures na nakalap noong 2015 nung pinapanawagan natin na alisin sa death row si Mary Jane. Yan ay kalahating milyong signatures. Ayun. So, ito,
Ngayon, umiikot yung mga grupo, no? Iba-iba. Magkakasama yung grupo, dala-dala itong folder na to. 11 folder yung dala at marami na ang pumipirma. Itong ang hawak ko ngayon ay puno na. No? Wala pa kami isang oras na nag-iikot. Pero kasi 11 nga yung folders na dala-dala at isa sa mga nagpapapirma ito nga si Tatay. At kanina nasaksihan ko na halos yung ibang mga lugar kasi dito bago ang plano kasi talaga is house to house. Pero napagkaisahan ng pamilya at ng grupo na unahin dito sa may palengke, no? Sa palengke dito sa may Mayapyap Sur, if you're familiar, dito sa may Cabanatuan kasi boundary lang ng General Natividad at ng Cabanatuan itong Mayapyap Sur at yung Barangay Buho sa magkasunod. Halos tama po ba? Ayun. So ganon. Strategic nga yung pagkakapunta dito kasi nung bumaba sa sasakyan yung mga kasama natin na nagpapapirma dito sa petisyon ay mabilis na nakakalap ng signature. Pati yung mga tricycle drivers, yung mga tindera sa mga groceries, yung mga kumakain sa karinderya, yan yung mga kinakausap nung mga may hawak ng petition papers para makatulong sa pagpaparami ng signature sa petisyon. Ayan. So, ito, tatanungin natin si Tatay. Tatay, bukas ba, natanong ko na sa kanina, bukas, ano ba ang dala mong handa para kay Mary Jane? Kasi birthday niya bukas Yes po, Tatay. Ano Oo. Marami pong pinahanda. Yun daw, longganisa na hindi matamis. Yung kusino na hindi matamis. Tapos yung adobong baboy. Favorite niya yun. Favorite niya talaga yun. Tapos yung barbecue. Marami. Hindi ko lang matandaan po yung diba? sabi niya. May kakanin ba? May kakanin din. Marami po kami dala bukas. So, bukas anong oras po kayo tutulak? Anong oras papuntang tutulak? At Mandaluyong. Punta kami bukas po, susunduin kami dito ng van ni Mayor Anita Orsena. At alas 2 po ng madaling araw, mamaya. So, sagot na ni sila, Mayor. Makakarating po kayo doon kung alas 2 ay maaga po yan, mga alas 4. Mga po, alas 5 siguro. Mga makarating kami doon, mga alas 4, alas 6 po. Alas 6, tamang-tama alas 6, so maximum na yun kasi Mandaluyong. So, medyo malayo-layo pa yan Kung siguro nasa bungad na sila ng Maynila ng bandang mga alas 5. Ganon. Ayan. So, ito, inaasahan po ba kayo ni Mary Jane na makikita doon bukas? Ay, oo po, dahil katatawag niya lang po kanina na bilin sa amin na wag daw kalilimutan yung gusto niyang maipunta sa kanya. Wag ninyong kalilimutan. Yung sinabi sa amin. Oo, nag-crave si Mary Jane ng mga pagkain Pinoy. Pagkain Pinoy. Kung natatandaan nyo, pagdating niya dito noon sa Pilipinas noong December 18. Noong December 18 ay adobong baboy din ang dala-dala ni Nanay Celia. Para sabi nga ni Nanay Celia kahit na talagang iaabot niya yung pagkain na yon sa kanyang anak, kahit na pigilan siya ng mga pulis. No? Pero naiabot naman niya at naipakain niya yata pagdating doon sa correctional nga doon sa Mandaluyong. Ayan, sige. Tayo, ano ba ang message mo kay Mary Jane? Ang message ko po sa anak, ito na, punta na kami huwag ka nang mainip at dadating na kami dyan sa taxi mo. Yung lahat ng hiniling kong pagkain, dinala namin para sa'yo. So, bukas po ay birthday ni Mary Jane. Pagdating niyo po ba doon, ano pa rin ang panawagan niyo kay Pangulong Bongbong? Ay, panawagan namin sa ating mahal na Pangulo. Bigyan na ng clemency yung ating anak para makapigil na namin. Regalo na lang niya yun, kay Mary Jane. Kasi ito na yung gift ng mga kasama natin, yung mga support group, simbahan, pamilya. Ito na yung regalo para kay Mary Jane na isa pa na makapagpapirma at makakalap ng suporta para
madagdagan yung kasi yung malaki nga naman ang impact pagka marami ang pumipirma para sa petition na talaga si Mary Jane. At yun nga, kasamang Grace, itong petition signing na to, ito yung sa Migrante International ay ang kauna-unahang activity pag dito sa Nueva Ecija, pagdating niya dito sa Pilipinas noong December 18. Ayan. So, si Nanay Celia, andun siya kanina sa ecumenical activity pero mukhang napagod kaya umuwi na muna. Kaya si Tatay ang nangampanya para kay Mary Jane. Ilang taon na ba si Nanay at saka si Tatay? Si Nanay po 65 na. Ako naman po 68. Bata tapos pa yan. yung Kayang-kaya pa po. At matagal pa ang matagal pa ang kasama si Mary Jane. Si Nanay ay meron ng may sakit ba si Nanay? Oo, may sakit si Nanay. Okay lang yun. Pag nakauwi na si Mary Jane, gagaling na. Yes, at maaalagaan na siya ni Mary Jane. Ayun nga, no? So yung ating prayer na bigyan na siya ng clemency ay maganap na no, sa kanyang birthday. Magaganap po ba sa tingin niyo ba ay magaganap sa kanyang birthday yung clemency? Pero bukas pa lang kasi ibibigay yung yung petition. Oo. Pinayagan naman daw sila Tatay na magpunta doon sa correctional at i-celebrate yung kanyang birthday. Kasi doon sa 60 days lang si Mary Jane kasi doon sa correctional Kung matatandaan niyo, 5 days siyang naka-quarantine. Tapos sa 60 days na yon parang yung remaining 55 days ay parang igugugol yon sa pag-interview at pagkakausap kay Mary Jane, yung pag-review ng kaso. At sa February 19 ay yung hearing. Hearing nung para mag-witness doon sa doon sa dalawang human trafficker, yung sa recruiter para sa human trafficking. Oo. Kaya bukas marami ang wish. Sige, tanongin na nga natin si Tatay kung ano ang wish niya para kay Mary Jane. Ano bang wish mo, Tatay, para kay Mary Jane? Siyempre, clemency na. Bukod po sa clemency, Tatay. Bukod sa clemency, meron ba? Bukod sa clemency, sabi ko, kasi panay ang tawag yung ating anak na ngayon ko lang nakitang umiiyak. Talagang humihingi na ng tulong para makauwi na at makapiling na namin. Papakita lang natin yung panganay ni Mary Jane. Ito siya. Ayan. Dito, Hello. ayan. Ayan, makakasama na. Mark Daryl. Mark Daniel. Daryl pala si isa. Mark Daniel. Darren. Kapatid niya. Si Mark Daniel yung panganay. Hindi, anak na panganay niya to. Anak na panganay. Oo. Ilang taon ka nung umalis na 7 years old si Mark Daniel. Ngayon malaki na siya. Tapos yung isa pang kapatid, si Mark Daryl. Andito siya, di ba? Oo, nandun din. Wala siya, si Mark Daryl, 1 year old. 1.5 years old lang nung ikinulong si Mary Jane sa dalawang lalaki. Dalawang lalaki. Ayan, so, excited na ang lahat para bukas, para makapag-celebrate ng birthday. Pero, syempre, at the same time, ay talagang ang panalangin at yung pangunahin na panawagan ay yung makauwi. Kanina nga yung message ni Nanay Celia dun sa ecumenical activity ay abot-abot yung kanyang pasasalamat sa mga grupong tumutulong para tuloy-tuloy yung maging panawagan. Pero at the same time, talagang hinihiling niya na yung pagpapalaya kay Mary Jane ay sana ay matuloy na talaga para makasama na nga nila si Mary Jane dito sa Nueva Ecija. Kasi andito na siya sa Pilipinas, so ang gagawin na lang ay makauwi siya dito sa Nueva Ecija. Ayan. May tanong ka ba kasamang Grace? Okay na yun, basta subaybayan natin yung pangyayari dyan kay Mary Jane kahit dun sa kanyang birthday celebration. Ayan. Maraming salamat, Miss Army Carranza. Habang nandito pa ako, kung marami ang nanonood sa atin, at saka sa mga nakikinig sa atin sa radyo, yung kanyang petition, yung online petition niya, ay ipinost natin
sa ating Facebook page. Oo. Mamaya ipipin post natin para pagbungad pa lang nila sa pagpasok sa ating page ay pwede na nilang puntahan para makapag-signature sila doon. Ang kailangan lang nila ay mag-sign, ilagay yung kanilang pangalan, tapos i-share nila yung dalawang klase kasi yun eh. Pwede kang mag-donate or i-share mo yung mismong petition para ma-count siya as signature, no? Mabilang siya Kahit bilang na share lang, ano? wala na doon, kailangan pagka ma-share. kinlik mo ay wala nang ano doon. Basta share lang, i-open mo yun, counted na agad dyan. Wala nang pipirmahan o ano man na isusulat Hindi kailangan doon. isulat mo yung pangalan mo. Kailangan, meron kang ilalagay na information doon. Tapos, after mong i-click yung sign the petition, papipiliin ka. Pwede kang, pwede kang mag-donate. Parang, ang pinakamababa yata ay $2, kung tama yung, parang 100. $2 or $5 na, or, pwede mong i-share sa Facebook, sa Messenger, at sa iba pang social media. Ayan, nakakilala mo na ako bigla. Ayan na. Muntik nang maubusan ng ano. Si Ma'am Liza. Ayan. Pero ayan, nasa likod ko naman yung ating Immigrant International. Kasama natin si, sino po? Hindi na po, na-interview naman natin. Ito si Ma'am Josie. Hello po. Sa TV nyo lang siya Hello po, Ma'am nakikita. Josie. Ngayon sa TV pa rin. Ma'am Josie Pinkihan, ang Deputy Secretary General ng Migrant International. Hello po. At yan naman, si Ma'am Joanne. Si Ma'am Joanna, siya ang chairperson. Ayan, siya ang chairperson ng Migrant International. Ayan. So, kita nyo naman na tuloy-tuloy, talakad-lakad tayo dito sa mismo community para na yung mga kababayan nating kapwa Novesiano. Actually, hindi, sa Maynila kayo galing, bumiyahe sila kaninang umaga. Ayun. So, yun lang. Kung may tanong ba kayo sa kanila? Okay na yan. Basta, subaybay na lang tayo ngayon. Subaybay. Okay, maraming salamat, Miss Sige. Army. Maraming salamat. Bye-bye. Bye.